Disclaimer lang, pwede niyong i-play yung video ng 2 times or like 1.5 kung nababagalan kayo. I understand naman. At also, lahat ng natutunan nyo, huwag nyo na lang isipin. Mas maganda kung mag-try na lang kayo mag-solve. Kung hindi nyo kaya, puntahan nyo yung video ko, then panoorin nyo ulit kung paano, then masosolve nyo yan, promise. What's up mga support? So ito na nga, ang pag-aaralan natin ngayon is extracting square root. Pero before that, pag-aralan muna natin yung math opposites. Di ko alam kung meron siyang name, I don't care. Pero yun nga, what is math opposite? Math opposite, mema ko lang to Ito yung dalawang bagay na na-opposite sila na nagka-cancel out sa math. Okay? So, ang mangyayari dyan, dito muna tayo dito sa babang baba. Square root at saka squared. Kapag meron tayong ginagawa sa extracting square root, lagi tayo na sa square root, tama? Ang nangyari dyan is a squared equals 25. Ano gagawin natin dyan? Square root. Then, maka-cancel yung square root at maka-cancel yung 2. Ayun yung tinatawag kong math opposites. Dalawa silang bagay na nagka-cancel out sa isa't isa. Also, pag nag-square root kayo, square root nyo both sides lagi. Laging ganun. So, yun na. Dito tayo sa times at saka divide. Divide, di ba? So, kunyari, may 4x tayo. 4x equals 16. Ano gagawin natin dyan? Dahil itong 4x, ganito lang yan siya. 4 times x. So, times siya. Ano kabaligtaran? Time. Divide. Kasi kapag magkadikit, yung number at saka yung variable, times na yun, matic na yun. Kahit sa ganito, same lang siya, 4 times x at saka 4 times 4, times pa rin siya. So, ano kabaligtaran ng times? Kita natin dyan, divide. Divide natin by ano? 4. Kasi nga, para makancel out yung 4. So, ang matitira na dyan is x equals 4 din. So, dito naman tayo sa plus at saka minus. Kunyari man itong x plus 7 minus 7. 7 minus 7, 0. O, di ba? Nag-cancel out sila sa isa't isa. X equals 0. Ganun lang kadali yun, di ba? Dito tayo sa dalawang formula. A squared equals c at ax plus b squared equals abc. Number lang yun. Pero pag may kasama silang x, number at saka variable. So, kapag nakikita na natin to sa mga ano natin, sa mga sinasagutan, automatic na yun. Okay? Automatic na yun na magsi-square root na tayo. Ngayon, nandito na tayo sa taas. Okay? Anong gagawin natin dito? Okay, dito, pansin mo, dito sa dalawang to, di natin to kasama. Di natin to kasama. Kung pansin nyo, sobrang liit lang. So, gagamitin natin dyan is a squared equals c. So, eto, sa ano na to, number 1. Tugma na ba sila? A squared, x squared, equals c, 16. So, tugma. Kapag tugma, ano gagawin natin? Square root na natin yan. Okay? So, maka-cancel out yung square root at saka squared. Bakit? Opposite sila. Matitira is x. Ano yung square root ng 16? 4. Pero, aminado ko, hindi ko to lagi naalala. Ito na ba yung sagot? Hindi pa. Nakalimutan natin yung plus and negative sign. Tayo na yung sagot. Ang sagot dyan is x is equals to positive negative 4. Wag na wag niyong kakalimutan yung positive and negative na sign. Lalo na talaga sa subtracting square roots. Next tayo dito. 2x squared equals 50. Tugma na ba siya? Hindi. Bakit? Bakit hindi siya tugma? Kasi meron tayong 2. So, ang mayayari dyan, 2 times x squared. Ano gagawin? Anong kabaligtaran ng times? Divide. Divide natin. Divide. Kailangan both sides talaga pag magka-cancel ka. Paano natin maka-cancel out yung 2? Divide natin siya sa 2. Bakit? Hindi na ako pa yung tinatanong. Baka di nyo pa rin alam Ngayon, ang matitira, x squared equals 50 divided by 2, 25. So, tugma na ba ngayon? Tugma na ba? A squared, x squared, equals c, equals 25. So, tugma na. Diba? Tugma na. Ang gagawin na natin kapag tugma, square root na natin yan. Cancel out yung square. Cancel out yung square root at saka cancel out yung square. Matitira, x is equals to, ano yung square root ng 25? 5. Pero may nakakalimutan na naman tayo, which is this sign. Diba? Sabi ko sa inyo, nakakalimutan ko. So, positive, negative 5. Yan lang yun. Dito naman tayo sa mga problemang ganito. Medyo mahaba na sila. Okay? Pag medyo mahaba na, isipin mo na lang yung ax plus b squared equals to c. Isipin mo lang yun. Now, tugma na ba sila? Dito tayo sa ano? Dito tayo. Tugma na ba sila? Tugma na ba sila? Yes or no? Ang sagot, yes. Kasi ax, may 1 yan na. 1x yan. 1x, di lang natin sinusulat. Ax is 1x plus b, 13, squared meron na, equals 169, which is equals c. Ayun, tugma na. Kapag tugma,
Square root na natin yan. Wala kayong magagawa, sasabihin ko yan buong YouTube video. YouTube video. Saan na lang matitira? X minus 13 is equals to square root of 169, which is 13. Now, meron akong rule. Meron talagang rule dito. Except dito sa mga equations, Except dito sa mga equations na yan, meron din tayong kailangan alalahanin, which is lahat na nanditong side ay variable. Dami ng variable, susumbong kayo kay Sir Benji pag di nyo alam. Lahat na nanditong side, number. Gagawin natin dito, x minus 13 equals 13. Anong gagawin? Transpose kasi ito, dapat side lang to ng mga variables. So, ang mangyayari, x is equals to 13, L negative magiging plus 13, which is x equals positive negative 26. Huwag niyong kakalimutan yan. Yan. So, yun na. Nakuha na natin yung sagot. Ganun lang kadali, di ba? Masihirapan ko pa. Joke lang. Lahat ng examples ko, ito yung lahat ng maaari nyong makita. Kaya, all goods na kahit mahaba. At least alam na natin yung mga sasagutin, di ba? Dito naman tayo. Ang tanong ko. So, dito na naman tayo. Ang tanong ko, tugma na ba siya dito sa ax plus b squared equals c? Ang sagot, hindi. Bakit? Kasi meron tayong 4 sa harap. Anong gagawin? Nakita na natin to eh, 'di ba? Kapag 4, tas katabi ng parenthesis, meaning niya times. Para ma-cancel out 'yan, ang gagawin natin, di-divide natin yung both sides ng 4. Tama na 'yan. Kahit hindi niyo na i-underline buo, kahit underline below ng 4, kaya na 'yan. Ayun, maka-cancel out yung 4 kasi nga opposites times anong kabaligtaran ng times divide. So, ayun na nga. Matitira na lang dito is x plus 9, punta natin yung parenthesis squared, equals 256, diba? Divide 4. Anong sagot dyan? Di ko rin alam. Joke lang. Sagot dyan ay 64. Ayun. Tugma na ba siya? Dito. But, yes, tugma na. Pag tugma, square root na natin yan. Inuulit ko siya kasi kasi ayun talaga dapat yung isipin pag nakita nyo kung tugma na ba siya sa formula, which is ito. Kung tugma na ba siya dyan. Kung tugma na siya, ano gagawin natin? Square root. Square root na natin both sides. Yung square root at saka square root maka-cancel. Then yung 64, what is a square? Wait lang. Lagyan na lang natin muna dito yung naiwan, which is x at saka plus 9. Then, square root ng 64? 8. Kulang pa tayo dito eh. Alam mo yung rule na sinabi ko? Lahat na nandito ay variable and lahat na nandito ay number. So, mangyayari dyan, x equals to 8 minus 9. Pag may minus na lang na normal. 8 minus 9 equals 1 na lang matitira. Ano yung mas malaking number? Negative 9. So, negative 1 na siya. Kung inintindihin, basic na lang yan. Wait lang. Negative 1 lang ba? Sagot dyan, hindi. Sabog na naman ako. So, yun nga, sagot na natin ay x is equals to negative 1. May tanong ako, bakit hindi positive and negative? Okay? Bakit? Kasi negative na siya. Pag negative na siya, wag na. Pero pag positive, negative. Diba 13 plus 13 is equals to positive 26. Dahil positive siya, kailangan natin positive, negative. Kasi nga, dun sa tinuro ni ma'am dati, di ko lang malala nyo, yung 1 real solution, 2 real solution, ganon. Basta, pag negative yung x mo, hindi na siya magiging positive, negative. Hindi na natin siya dadagdagan ng ganito. Okay? Nandito na tayo. Okay. Medyo mahaba na siya. Ang gagamitin natin ay ax plus b dyan, squared equals c. Kasi medyo mahaba siya. Okay? So, tugma na ba siya? Hindi. Bakit? Ang gulo eh. Diba ang gulo? So, pupunta na tayo sa rule, which is b equals to m. Meaning, lahat na nandito ay variable and lahat na nandito ay number. Ayun na. Transpose na natin. Ano yung may variable dyan? Ito may variable, ito may variable. Ito number lang, ito number lang. Susulat na natin. 3x squared. Ngayon, dahil negative yung x squared, magiging plus x squared equals 49. Dahil negative yung 15, magiging positive 15.
Sorry kung magkamukha yung 9 at saka 4 ko, hindi ako nagso-sorry. Kayo ng mamomlema, the joke. Yun nga, so anong gagawin na natin dito? Dito muna tayo sa right side. Dahil hindi natin 'to hindi natin siya mapi-plus, ang pa-plus natin yung number na nasa harap. Dahil x squared lang siya, meron siyang invincible 1 dyan. So, 3 plus 1, 4. 4. Kopya na lang natin yung x squared, yung natira. Is equals to 49 plus 15. 49 plus 15. Di ko rin alam yung sagot. Joke lang. 49 plus 15 is... Gumana ba siya? Dito? Malamang hindi. Mali yung ginamit natin formula eh. Di porket mahaba, ganun na yun. Kung may nakita yung ganito, maalala nyo, di ba yan yung unang formula? Pag ito yun, yung a squared is equals to c. Oo, ayan yun. Pero wait lang din. Di ba parang may nagawa na tayong ganito? Wait lang. Bang! Meron na nga tayong nagawang ganito, which is ito. Ay, sorry. Which is, nagawa na natin yan. So, gawin lang natin yung ginawa natin doon. Gawin lang natin yung ginawa natin doon. Ang twister. Ano ang ginawa natin doon? Torn? So, ang ginawa natin doon? Basic lang. Dahil may 4 dito, tatanggalin natin yung 4, di-divide natin by 4 din. So, maka-cancel out. Maiwan na lang x squared. Oh, tapos dito naman, gagawin lang natin yung same, di-divide natin by 4. Ang sagot dyan ay 16. 16. Ayun, tugma na ba siya dito? Oo, tugma na siya. Diba? So, ayun. Pag tugma, square root na natin yan. So, anong square root ng 16 was x squared. Ay, sorry. Kinancel na natin yung square at saka square root. Then, ano yung square root ng 16? 4. Wag nating kakalimutan yung plus and negative sign. Ayun yung sagot. So, dito na tayo. Now, gagawin mo ngayon, pause mo, sagutan mo. Pero wait lang. Dito, bibigyan ko ng tips sa inyo. Gamitin nyo yung rule na v equals m, which is, dito nga, variable, dito m. Ulit-ulit na yan. Then, sagutan nyo lang. Kung hindi nyo maintindihan, punta kayo sa back video nyo. Punta ka dun sa mga, sa mga start. Same lang yung ginawa natin dito. At saka, alalaan nyo yung dalawang formula, which is a squared equals c, at saka ax plus b squared is equals to c. Alalahanin nyo. Then pause nyo, sagutan nyo na. Kung ayaw nyo, di wag. Kayo naman din malulugi, kayo hindi matututo. So, ito na nga. Dito sa 4x squared minus 63 equals 81. Nasa ano na ba yan? Tugma na ba yan sa formula natin? Diba formula natin dyan is a squared equals c. Tugma na ba yan? Hindi. Ngayon gagamitin na natin yung rule na variable nasa left equals numbers na nasa right. So, magiging 4x squared equals 81 plus 60. So, pagpa-plus lang natin yan, 4x squared equals to 144. Ngayon, tugma na ba? Hindi pa rin kasi sa 4. Ang hilig ko talaga sa 4. Di ko lang bakit. Yan. 4 na siya. 4. Paano natin tatanggalin yung 4? I-divide natin siya by 4. Paulit-ulit na yan. Hindi ko na kailangan explain kung bakit. Both sides yung gagawin natin yun Pag magsi-square root ka, square root mo yung both sides. Kapag magde-divide ka, divide mo yung both sides. Now, x squared ang natitira dito. Ano yung 144 divided by 4? 36. Now, tugma na ba siya? For the last time, tugma na ba siya? Oo, tugma na siya. Pag tugma, repeat it with me, square root na yan. I-cancel out yung square root tsaka squared at saka divide, i-square root na natin yung 36. Matitira dito, x is equals to, ano yung square root ng 36? 6. Lang ba? Hindi. Dahil square root neto ay positive, magiging positive and negative 6. Ayun na yung sagot. Diba? Madali lang. Now, dito na tayo sa 81 minus x squared equals 0. Ngayon, di porket 0, hahanapin na natin yung factoring no. Madalas kasi dito sa extracting square root, madalas yung equals niya hindi lagi. Pero dito equals to 0. Pero hinahanap natin dito, yung lesson natin today is extracting square root. So, magagawin natin, mana ba siya? Hindi, kasi hindi pa na natin na-apply yung rule. So, negative x squared equals 81. Negative 81, sorry. Transpose dahil sa rule na to, itong rule na to,
Dahil sa rule na yan, ngayon, ito yung madalas din ko siya nakakalimutan. Ito yung rule sa quadratic, kahit sa linear. Ito yung rule, bawal magiging negative si QT or si quadratic term. So, ang gagawin natin dyan is, divide natin ng 1 yung both sides. Ang meaning lang yan, babaguhin mo lang yung lahat ng sign para madali. Baguhin na natin yung sign. Negative magiging positive magiging negative, magiging x squared equals 81. Yun, x squared equals 81. Tugma na ba siya? Finally, tugma na. Yan na. Tugma naman siya dito, oo. Pero negative siya, which is bawal. So, kapag tugma, square root na yan. Square na natin both sides. X is equals to, square ng 81, 9, or positive, negative 9. Huwag mong kakalimutan yung positive, negative. So, yun lang. Ito lang yung sagot. Kung tama yung sagot nyo, very good job. Palakpakan sa'yo, ang galing mo. Kung hindi, doon ka lang sa page 16. Go to page 16, 17. Try mo lang kahit dalawa lang. Try mo sagutan. Kung ayaw mo, edi wag. Bye-bye!